the world's most advanced humanoid robot ay has been unveiled. Ito po ay sa UK lab, saan ay yung realistic facial expressions and movements, gayang-gaya yung tao, halos parehong-pareho, pati yung mga gestures nito, yung mga reactions. It may bear somewhat uncanny, yung nakakatakot, resemblance, po, yung terrifying creation. Pero itong iRobot na ito ay sinasabi, but this machine is actually real and has been veiled as the world's most advanced humanoid. Gulat ang buong mundo. Sabi dito ay many viewers express their amazement dahil po sa yung realistic na pagkakagawa nito. Nakakahanga. Ang tao ay so amorous about future na po sa mga technologies at robotic na mga gamit, mga human invention. Alam natin from the very beginning, ang isa sa nilikha ng tao, tila hindi naman masama, yung Tower ng Babel, kung saan ang aim ng mga tao na yon, ipakita nila na sila ay self-sufficient at nakadepende lamang sila sa kanilang mga creations at gusto nilang abutin o invention, gusto nilang abutin ang Diyos sa pamamagitan ng Tower of Babel. But this time, mga kapatid, iba na ang direksyon. Gumilikha sila ng mga tao para mismo ipakita yung replika ng tao na sila rin mismo ay kayang gumawa ng tao, na yung sacred creator o creation ng Diyos, yung tao, sacred yung buhay, kinokopya na nila. At siniisip na nilang palitan ang human race ng mga robots para sa mga gera o sa anumang purpose, kahit sa mga works, labors, papalitan na nila ang tao. Di rin natin alam kung ang isa sa mga agenda nila ng paglabas ng mga viruses na yan ay i-wipe out ang maraming tao para palitan ng mga robots, para sa kanila mga selfish motive and intentions. We do not know. Pero maraming mga ganong mga articles na lumalabas. Kung saan man patungo ito, maliwanag na maliwanag, ang mundo ay pa-decline. Spiritually, morally, lahat ng values and ethics, pa-decline ang mundo. Kung wala tayo sa Diyos, di natin maintindihan yung mga ganong bagay, sasabay lang tayo sa technology, iniisip natin tayo ay in, at tayo ay okay dahil tayo ay nakikinabang sa mga technologies na yan. But we do not know, at hindi natin, of course, kahit pa paano mapapansin na yung direksyon ng mundo na yon, hindi lamang simpleng pa-decline, patungo yon sa judgment ng Panginoon. Lahat yon. Pero, paano tayo mamumuhay sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga deception, punong-puno ng mga human invention sa kanilang mga isip, sa kanilang mga puso. Itong chapter 37 ng Psalms, napakahalaga na makita natin ito. So here, mga kapatid, David teaches believers how to survive in the land of the wicked. Dito, makikita rin natin kahit doon sa Book of Proverbs, almost parallel yung chapter na ito doon sa Book of Proverbs, sa chapter 3. At dito makikita natin yung mga promises ng Panginoon at gayon din naman yung kanyang favor for all righteous at yung kanyang punishment for all the wicked. Yan yung makikita natin. Dito sa aklat ng Salmo, makikita natin mula pa lamang sa pasimula, meron pong dalawang uri ng tao ang binabanggit. Chapter 1, makikita nyo na yan. Yung righteous and the wicked. At halos sa buong aklat ng Psalms, yan na makikita nyo na tinutukoy the righteous and the wicked and their own destinations. Yan yung makikita natin dito sa Book of Psalms. At yun yung magandang
pansin natin habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kahit sa inyong personal reading, meron talagang righteous and wicked. May tignan natin who are the righteous and who are the wicked. Tignan natin yun. So the Psalms concluded this meditation by describing the struggle between the wicked and the righteous. But then of course, yung final na success and triumph ay para doon sa favor syempre sa mga righteous. Puyat ba kayo kagabi at yung iba sa inyo nakapikit na, gusto nang bumagsak ang ulo? Pwede natin patukuran yan. Kuha tayo ng tukod kay Kuya Edmond para yung inyong ulo naman ay gaganong-ganon na. Sayang naman ang islat. Nakakita ko lang kayo kasi nasa gitna ako. Sorry ha, pero I just call your attention para hindi masayang yung panahon ng pagsamba. Sayang kasi. Labanan ng antok kasi ang unang kalaban natin palagi yung flesh. Yung ating desire. At lagi yung sarili natin is the worst enemy is ourselves. Lagi po yan. Okay. Here in chapter of verse 28, here's God's dealing with the righteous and the wicked. Ano ang ating pag-uusapan dito mga kapatid? Doon pa lamang sa pasimula ng ating series, may kinalaman po rito sa ating team series na ito. Halos magkahawig sila, pero ito po ay makikita natin yung God's preservation. Yan po, God's preservation. Here's the summary ng message. The faithful God is the salvation and stronghold of His people. He uphold the righteous forever. Yan po ang ating summary ng ating message. Para may tumatak sa isip nyo, ano ang message? The faithful God is the salvation and stronghold of His people. He uphold the righteous forever. Are you belong to that person, to that group of person? Are you righteous? Tignan natin yan. Na po, who are the righteous and who are the wicked? Madaling sabihin na ako ay belong to that group of person. Sabihin mo ikaw ay righteous, but paano nangyari na ikaw ay righteous? Tignan natin yan. Dito mga kapatid, makikita natin dalawang major points ibibigay ko sa inyo. First, the Lord upholds the saints forever. And second, makikita natin dito na ikalawang major points, the destiny of the wicked. The destiny of the wicked. Yung kanilang destinasyon. Akala ng marami sa mundong ito, wala silang kamalayan kung ano ang magiging destinasyon nila after po ng buhay dito sa mundong to. Kayo, mga kabataan, marami sa inyo ang masayang-masaya kapag siyempre, lahat nagagamit nyo yung technology, lahat. Pero, aware ba kayo kung saan kayo patungo matapos ang buhay dito sa mundong to? Paano nyo ni-spend yung bawat oras nyo sa bawat araw? Paano kayo nag-spend ng time? Sa inyong studies, sa loob ng tahanan, sa mga tungkulin sa buhay at sa bahay, at of course, yung ating pinakamahalagang tungkulin sa Diyos. Paano nyo ni-spend yung time nyo na yon? Masyado minsan kayo nakafocus sa mga bagay na iniisip nyo yun yung pinakamahalaga, pero merong pinakamahalaga hindi lamang para sa buhay ng mga kabataan, maging tayong lahat merong pinakamahalaga. Yan yung makikita natin dito. Now, how the Lord preserve His people, dito natin makikita, ano po? First major points natin is the Lord upholds His people forever. Paano mga kapatid? Dito natin makikilala doon sa verse 28, sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan. Yan muna tayo. First mga kapatid, how the Lord upholds the saints forever, because He is the God of justice. Siya yung Diyos na matuwid. Ang Diyos na matuwid mga kapatid ay mismo, He loves judgment, at yung righteous or righteousness and justice is the foundation of His throne.
According din po yan dito sa Book of Psalms. Mercy and truth go before your face. And maging doon sa Psalms 89:14. 51:6. Thus says the Lord, keep justice and do righteousness. For my salvation is about to come, and my righteousness is to be revealed. Dahil ang Diyos, Diyos ng makatarungan. Ibig sabihin ng Diyos na makatarungan, hindi kahit kailan siya magdidil sa atin ng may sense ng sin and deception. Never. Yun ang Diyos. Wala siyang anumang bahid ng kasalanan. Wala siya anumang bahid ng pagsisinungaling. Yun ang Diyos. Dahil ang Diyos na ito ay Diyos ng hustisya. Diyos na matuwid. Yan yung makikita natin dito. At itong Diyos ng matuwid na ito ay nagpakilala sa kasaysayan, sa history, at nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang salita. At higit sa lahat, nagpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At doon na-display yung kanyang justice, yung ultimate justice doon sa cross. Kaya kung hahanapin natin yung katuturan ng buhay, lahat makikita natin ang kasagutan doon sa cross. Kung wala yung cross ni Christ, walang justice. Wala. Sasabihin natin, useless lang mabuhay sa mundong to dahil pwedeng gawin ang lahat na namang uri ng kasalanan. Anyway, wala naman palang pagbabayad sa huli. Pero hindi. Pinakita na, dinemonstrate na mismo yung justice dun sa cross. And in fact, mga kapatid, doon pa lamang sa Old Testament, sinasabi doon sa Psalms kanina, paparating yung hustisya ng Panginoon. Also, this is what the Lord wrote us when He came. Ano po doon sinabi sa Matthew 12:18? Behold my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he will declare justice to the Gentiles. So yung hustisya ng Panginoon, mga kapatid, ang tumupad noon at nagpakita ng mas maliwanag noon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya yung paparating na justice, kay Jesus Christ. And justice among the Gentiles, kasi yung kanilang inaasahan noon, tutulungan sila na po ng Panginoon laban doon sa mga hentil. Pero yung hentil na yon, mga kapatid, nandun man yung justice ng Panginoon, nandun din po yung mercy ng Panginoon. Magkasama sila. Pero ang minamahal ng Panginoon, that is, God loves that which is right. He loves to do right. Na po? Because God is a righteous God. So in this troubled and sinful world, the God of justice is our greatest comfort and assurance, mga kapatid, knowing that in everything na po runs under God's righteousness and fair governance. Lahat yan. So kahit nakikita natin tila may mali, saan mo ilalagay ang iyong pag-asa? Saan mo ipopokus ang iyong attention? Doon ba sa mali? Hindi ba dapat lahat ng mga pagtugon natin sa bawat issue ng buhay ay nakapokus tayo sa justice ng Panginoon? Halimbawa, sa trabaho, hindi fair ang treatment, hindi fair ang pasweldo. Anong gagawin mo? Magrarally ka. Sasama ka sa mga anumang movement ng mga relista. Tama ba yon? Hindi ba alsabalutan yon at rebellion? Hindi ba dapat bilang Kristiyano ay ipanalangin mo yung nakikita mong hindi matuwid sa paningin mo? Yun yung makikita natin. Kasi kung paano tayo tutugon sa bawat issue ng buhay, may express yung ating pananampalataya. Kaya kung hindi tama ang application ng pananampalataya sa ating puso't isip, gugustuhin nating ituwid yung mga nakikita natin tila mali sa sarili nating paraan. Pero nasa ng hustisya ng Diyos. Gusto nating ilagay sa kamay natin. Di ba? Tama, may mga proseso minsan na dapat pwede naman nating idulog sa mga authorities.
Wala tayong argument tungkol doon. Pero kung minsan, pinapahintulot din ng Diyos yung mga sirkumstansya sa ating buhay para stretch out yung ating patience. Para mismo tayo ay mag-rely sa Diyos instead sa ating mga isip, sa ating mga magagawa. Kasi tayo tinuturuan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. Kung ang Diyos ng makatarungan ay hindi mo comfort, wala ka ng comfort sa buhay na ito. Dahil lahat ng mga nakikita mong tila mali, gusto mong iaayos sa sarili mong paraan. Pero kung matibay ang ating pagkakilala sa Diyos, ng Diyos ng hustisya, mananahimik tayo para hilingin ang hustisya mula sa Diyos. Because God is a God of justice. Yun po ay pananampalataya, pagkakilala sa Diyos. Yun yung dapat na meron sa atin. Dito pa lamang, bago pa tayo pumasok doon sa sinasabing saints, dito nyo kagad makikita yung application ng truth. Kung sino yung Diyos sa iyong buhay. Yun po yung dapat na makita natin. Pero kung ngayon pa lang maniningil na kagad tayo na hindi naman yun ang itinakda ng Diyos na paraan, magkakaroon tayo ng problema. Masisira ang mga relasyon, masisira ang iyong trabaho, kahit ang iyong karir, kahit ang iyong pag-aaral. Kasi nakikita mo may mali. Gusto mo mag-asabalutan ka kagad. Di ba? Tinuturuan tayo ng Diyos sa bawat sitwasyon. Upang wag tayo mag-rely sa sarili natin, kundi sa Diyos na makatarungang Diyos. Oo, comfort natin yon upang hindi tayo kayang apihin ng sino man. Yung ba minsan nararamdaman ng sino man sa atin, naaapi tayo? Ba't di tayo lumuhod? Itiklop natin ang ating mga tuhod sa Panginoon upang humingi tayo ng pabor sa Diyos. Yun yung pinakamainam doon. And second, mga kapatid, dapat nating makita to aside from God of justice. How the Lord upholds the saints forever. Second is through God's faithfulness. Ano ang sabi doon sa sumunod na linya ng ating pag-uusapan? Hango doon sa verse 28. And does not forsake His saints. Yan po yung faithfulness ng Diyos. He does not forsake His saints. God's faithfulness. Ang katapatan ng Diyos. Dito natin makikita yung word na He does not forsake His saints. Meaning, He will abide His presence forever. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa noon. He will never leave His people or even forsake them. Hindi. Sinabi niya ito sa kanyang bayan sa Old Testament. Sinabi niya ito maging sa New Testament. Kaya yung buong mga mananampalataya, yung entire church in the history, even now, nandoon po sa pangangalaga ng Diyos. I will never forsake and leave you. Ang Diyos ang pwedeng gumawa noon. Eto po mga kapatid, pag ito yung tumusok sa puso natin, kahit anong uri ng discouragement na makikita natin, hindi tayo maapektuhan. Dahil alam natin ang Diyos ay kasama natin. Hindi natin siya nararamdaman. Hindi natin siya nakikita. Pero yung katotohanan na kasama natin ang Diyos, yun yung mahalaga doon. Pero, again mga kapatid, the Lord's promise that He will never leave His people, ito po ay actually covenantal promise, covenant, tipan. Nung sinabi ng Diyos ito sa lumang tipan, na po para sa kanyang bayan, kasi yung bayan niya ay kanyang tipan. Pinaliwanag ko sa inyo sa Bible study. Tipan ng Diyos. Ibig sabihin siya ay nakipag-ugnayan sa kanila na may tipan. Meron pong pumasok sa law. Nandun po yung law. Nandun po yung kasunduan. At ang Diyos ay na makatarungan at pinakamataas na Diyos, ipinasakop niya yung sarili niya doon sa tipan na yon. Ano pa nangyari? Makikita natin dito. Maging sa New Testament, yun po ay nasa context ng tipan. I will never leave you nor forsake you. Nasa context ng tipan yon. Yung asa ng tipan ng Diyos, na po, ang tipan ng Diyos, doon sa mga tinawag niya, na ang nagpatupad noon
Ang nag-fulfilled noon, si Christ. Noon, ina-anticipate nila, meron pong mag-fulfill ng tipan, magbubuhos ng dugo, para yung tipan na yon ay makonfirm, at yun po ay masealed, maselyuhan ng blood. Noon, temporary hayop. Pero this time, mga kapatid, yung hayop na yun is pointing forward kay Christ na fulfilled. Pero again, in the context of covenant. Very consistent yon. Okay? So, the Lord never leave His people. Na po? Or will He ever forsake them? They will that they may not perish from the power of sin, from the temptation of Satan, or the snares of the world. Hindi sila iiwan ng Diyos. Po, kahit saan man, kahit po sa kamatayan, kahit sa judgment, o saan man, hindi sila iiwanan ng Diyos. Mananatili po ang Diyos at sasama sa atin, at ito ay sa pamamagitan ni Christ. So, ang ating solid na comfort sa mundong ito, saan? Hindi sa tao, hindi sa sirkumstansya, hindi sa mga pabor o blessing na tinatanggap natin, hindi dyan. Paulit-ulit nating sinasabi, our strong consolation and comfort in this sinful world sa Diyos. Doon natin i-focus yung ating buhay, yung ating hope, lahat. Para hindi tayo ma-discourage sa anumang sitwasyon. Yan yung makikita natin, I will never leave, sabi ng Panginoon, or forsake. And then, yan po yung letter A, and then B, to be the saints. Yung saints dito, yung mga righteous, the holy ones, ito pong mga taong ito ay, huwag kayong magkamali, lahat yung mga saints na yan, sinners. Makasalanan. Itong mga taong ito ay tinawag lamang ng Diyos, bagamat sila'y makasalanan, upang makalapit sa Diyos, at yun ay sa pamamagitan lamang ng habag at awa ng Diyos. Walang sino mang makasalanang tao, walang sino mang tao makalalapit sa Diyos sa sarili nilang paraan. Maliban sila ay unang kahabagan ng Diyos. Yun yung maliwanag doon. Old and New Testament, idinidiin yung aral na yon. Paano mo malalaman na isa ka sa tinawag ng Diyos? Pakinggan nyo itong mainam. Marahil matagal na kayo sa church, pero hindi mo alam kung isa ka sa tinawag ng Diyos. Malalaman mo kung isa ka sa tinawag ng Diyos, meron kang pananampalataya. Pananampalataya, ang sentro ng pananampalataya mo si Kristo. Marami sa inyo nagpapasalamat na sa Panginoon dahil nadidinig yung confirmation na yon by faith. Pero huwag pasisiguro dahil maraming umaangkin sa pananampalataya. Huwag pasisiguro agad. Kasi itong pananampalataya na ito, mga kapatid, ang totoo, yung tunay na pananampalataya sa pamamagitan po ni Kristo. Yung kabanalan ni Kristo ay ang siyang inilagay sa atin dahil wala naman tayong kabanalan. So, inimpart sa atin yung righteousness ni Christ sa pamamagitan ng pananampalataya dahil doon, yung isang makasalanan na yon ay naging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So, that sinner, that person, mga kapatid, who are called by God, by His grace, been acceptable by God, by faith in Christ Jesus. Hindi po sa pamamagitan ng kanilang mga sarili, kundi through the merit of Christ. Gawa lang ni Christ. Maliwanag yon. Do sila'y naging makasalanan, at nananatiling makasalanan, pero sa pamamagitan ng pananalig kay Christ, sila'y dineclared righteous. Ang nag-declare nun ay ang Diyos through the Lord Jesus Christ. Binigyan sila ng pananampalataya. Dahil doon sila ay naging saints. So yung declaration ng saints, mga kapatid, hindi ito declare ng sino mang tao sa pamamagitan ng kanilang mga ginawa o anumang institusyon. Hindi. Ang pagiging saints, mga kapatid, is through God's declaration sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Now, sino nga ba ito?
Sila ang mga nabubuhay sa pananampalataya at ang kanilang buhay ay ganito, makikita natin. Binanggit po dyan sa verse 10 to 11, makikita nyo dyan, nabubuhay sila ng may meekness. Ayan na, meekness. Alam niyo po, pag sinabing meekness, makinig kayong mahusay dito. Ito yung tao na kahit gawan mo siya ng masama, hindi siya lalaban. Si Christ, nung siya ipinako sa krus at pinagbitbit ng krus, ni wala kahit konting salita palaban sa mga taong mga umapi sa kanya. Wala. Ayun yung meekness, yun yung pinaka-perfect example nun. Tayo, mga kapatid, pag nasaktan, handa tayong gumante. Ganun tayo eh. At kung minsan, pag nasasaktan tayo, subjective yun. Hindi naman talaga tayo yung pinupuntirya na hagip lang ng ating isip o anuman. Maling interpretasyon. Pero handa na tayo kagad lumaban. Where's the meekness? Alam niyo ba, paulit-ulit kong sinasabi kanina pa lamang sa pasimula, kahit ang ating mga reactions, ipinakikita nun yung ating tunay na pananampalataya. How do we react to every situation? It demonstrates our faith before God. Yan ang totoo. Mag-iingat tayo. Meekness, mga kapatid. Hindi lamang pong simpleng humility yan. May meekness. Kaya pag binasa nyo yan, pakinggan nyo, it is but little while, and the wicked shall not be, yea, you shall search his place, and shall not be. 37:11, but the meek shall inherit the earth, shall delight themselves in the overflowing of peace. Yan po yung makikita natin. Second na makikita natin, aside from meekness, who are the true saints? Who are the saints of God? Verse 23, meron pong cautious walking. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delight in His way. Steps. Bago ka mag-isip o bago ka humakbang, bago ka mag-decide, bago ka kung ano man ang gagawin mo, yung iyong hakbang, ito ba ay magbibigay ng comfort? Ito ay magbibigay ng encouragement? Ito ba ay makapagpapalakas, strengthening your brothers, your sisters? Meron bang ganon? Kahit na ikaw ay tila nasaktan, pero yung iyong sasabihin ay magbibigay ng comfort, yun eh. Yun yung napakahalaga, mga kapatid, sa ating buhay. Isa po sa mark ng maturity sa buhay Kristiyano, yung kahit ikaw ay nasasaktan na pero hindi ka gagante, pero magsasalita ka pa ng comfort. Mark ng maturity po iyan. And thirdly, na makikita natin, aside from cautious walk, 27, godly living. Depart from evil, do good, and live forevermore. Godly living. Depart from evil. Hindi natin kayang gawin yon sa sarili natin. It is really impossible for anyone to live a godly life without the help and mercy of God. It is impossible. Pero mga kapatid, yung faith na binigay sa atin ng Diyos, i-strengthen tayo ng Diyos, i-enable tayo ng Diyos upang tayo mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. And that's it. That's blessing for us. Imposible na ikaw at ako bilang makasalanan susunod sa Diyos sa sarili nating kakayanan. That's impossible. Pero because the Lord is so gracious, He will always help us to depart from any form of sin through conviction, preventing us to do anything that offends God. Yun po yung makikita natin. He will help us to walk a godly life sa sinful world na ito. Yan ang totoo. Tutulungan tayo ng Diyos, godly living. Verse 30, mga kapatid, who are the righteous? Spoke carefully. The mouth of the righteous speaks wisdom.
speaks wisdom. Mga kapatid, how do we react for so many times in unpleasant circumstances? Is there wisdom? Meron ba? Humuhulagbos yung mga patience natin, pero wag naman sana yung wisdom. Kasi nakikita yung puso natin. Dito dadagukan talaga yung puso natin dahil ma-expose talaga tayo pare-pareho dito. Kahit minsan tama yung sasabihin natin, pero i-consider natin yung timing, i-consider natin yung situation, yung condition. Marami tayong i-consider. Magiging considerate ka. That's wisdom. Di mo lang sinabi yun dahil yun yung totoo. E di paano pa yung sinasabi mong hindi totoo? Mas lalo yun. Dito mga kapatid, mas makikita natin kung sino tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Are we belong to that group of person, righteous? And then mga kapatid, 31, in his heart, ano meron? The law of his God is in his heart. Ano po? None of his steps shall slide. Yung puso niya. Dito nilarawan sa chapter 37 na ito yung kabuuan ng buhay ng mga taong tinawag ng Diyos. Lahat tayo kapos doon. Yun ang totoo. Walang sino mang isa rito na malapit doon, kahit malapit lang. Pwede na. Pero thanks be to God through our Lord Jesus Christ. Through Him, He makes us qualified. Tayo ay pinaging mabuti through His blood. Through His love. Sa pamamagitan ni Christ. Yun yung ganong katindi yun. Kaya pag nakikita natin to, lalo tayong lalapit sa Diyos. Hindi tayo lalayo sa Panginoon. Bakit? Nakita mo na yung sinfulness mo eh. Sa pananalita, sa reaction, sa pag-iisip, sa gawa, sa puso. Instead na i-meditate natin yung righteousness, yung truth, yung peace, kung ano man, ay minimeditate natin yung mga lies sa isip. Pero pag nakita mo yung sarili mo, lalo ka lalapit sa Diyos, iiyak sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, have mercy on me, O God. Yun yung tunay na mananampalataya. Lagi tayong may battle against sin. And the worst enemy, mga kapatid, is ourselves. Lagi yun. Lagi tayong hihingi ng awa sa Diyos. Kasi pag hindi na ganon, yun ang malaking problema natin. So watch the perfect and behold the upright one. For the end of that man is peace. Bakit nawawala yung peace natin for so many times? Baka hindi tama yung lakad, hindi tama yung isip, hindi tama ang puso, hindi naka-align yung ating mga desires, yung mga gawa, hindi naka-align sa kalooban ng Diyos. Ipasuri natin palagi sa Panginoon yung ating laman ng ating isipan, yung meditation ng ating thoughts and hearts. Ipasuri natin sa Diyos. Sa sandaling wala yung peace of mind, ang malaking problema doon, meron pong kasalanan. Yun ang totoo. Alam nyo, ang totoo, kahit napakalaki ng problema natin, kapag nasa katuwiran tayo, panatag tayong haharap sa napakalaking problema. Panatag tayo. Dahil yung peace ay hindi nakadepende sa sirkumstansya. Pero kahit anong size ng problema, kahit napakaliit, kung wala sa iyo yung tamang focus, gulong-gulo ka palagi. Principle yan. Kaya dito, evaluate mo yung sarili mo kung tama ang focus, tama yung iyong lakad sa buhay, pananampalataya. So meaning, they became saints not by human declaration or even based on their good works. They became saints only because of faith. Faith. Alam niyo po, yung trust dito, trust in the Lord, ito po yung isa sa
pinaka-keyword in the book of Psalms. Also, ito po yung isa sa keyword dito sa chapter na ito. Tignan natin verse 3, 4, 5. Tignan natin. Tignan natin yan. Sige, idilat ang mata, igalaw ang kamay, nang dumaloy ang dugo, upang magliwanag ang paningin. Magtiwala ka sa Panginoon, verse 3, na gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ay ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso ay iyong ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Nakita niyo yun, yung paulit-ulit na magtiwala, magtiwala, magtiwala. Maraming verse diyan. Yan ang isa sa keyword. Maliwanag na ang isang makasalanan ay inaring ganap, itinuring na matuwid, justified, dahil sa pananampalataya na galing din mismo sa Diyos. At yun yung pinakamatinding blessing na meron tayo. Binigyan tayo ng pananampalataya. Tayo ay tinanggap bilang righteous, hindi kung ano tayo, hindi kung ano yung mga nagawa natin, kung hindi yung kung ano yung binigay sa atin ng Diyos. Yun, ganun katindi yun. At ito masakit. Habang tayo lumalakad sa pananampalataya, mas lalo natin nakikita yung karumihan natin. Pero mas lalo tayong dumedepende sa Panginoon. Yun naman yung kabila noon. So, dahil dito mga kapatid, bilang Kristiyano, makikita natin ang best antidote against fretting, fear, against what? Against sin. Walang iba mga kapatid, babalik tayo dito, kundi sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Kailangan po yung pananampalataya natin ay patuloy na kinukultivate. Paano kinukultivate ang pananampalataya? Through His Word. Hearing, listening, studying His Word. Cultivate your faith. Yun yung tanging paraan. Walang ibang tanging paraan upang ang pananampalataya natin ay tumatag, kundi sa pamamagitan ng Kanyang Word. Hindi ka na po pwedeng umalis sa Word of God. Babalik ka palagi doon at doon yung focus mo. Hindi ka aalis doon. Yun yung pinakamahalaga doon. So, hindi lamang tayo simpleng nagtitiwala sa Panginoon, balik ulit tayo sa Kanyang mga salita. So, David counseled the man or woman of God to simply trust God and do good for His glory. Because the best antidote against sin, against the temptations, o anuman mga kapatid, anumang argument sa buhay, lagi tayo dapat babalik at ang focus natin, ang strong foundation natin ay yung tunay na pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Yan po yung dapat na makita natin. So put your trust in God. Better to put your trust in God than in your confidence in yourself, mga kapatid, o sa sarili mo o sa kanino mang tao. Better to put your trust in the Lord. Yan yung makita natin through His Word. Through His Word. Alam ng Diyos ang bawat sitwasyon. Alam ng Diyos ang ating limitasyon. Ngunit ang higit na may malasakit, higit na may kakayanan, higit na merong mas malalim na pag-ibig, ay yung Diyos pa rin. Masyado tayong concern sa bawat sitwasyon ng buhay. Sa mga pangangailangan sa buhay. Masyado tayong concern sa mga bagay-bagay. Pero we tend to forget that the Lord who called us, mga kapatid, is able to do anything for His glory. Nakakalimutan natin yun. And that's also unbelief. Pag hindi natin nanatili sa isip yon, pag hindi nananatili. So dapat na makita natin yon. We have to remind ourselves about the truth of who God is and about His Word. So isa sa mahalagang pagpapala sa Christian walk ay tayo'y tulungan ng Diyos na sa Kanya manalig. And then, mga kapatid, nakita natin yung kasunod niyan na po, sa ilalim tayo ng 2, nakita natin yung faithfulness ng Diyos. Na po, nakita rin natin yung saints. And then, eto pa, makikita natin yung Kanyang forever secured. Na po, forever secured. Na po, yung preserved forever, yan yung sinabi dyan sa verse
28. Tignan natin yung verse 28 na yan. Balikan natin. Ang sabi dyan, and does not forsake his saints. They are preserved forever. Di ba napakatindi niyan? Forever secured. So, inavoid ko mga kapatid yung paggamit ng eternal security. Kasi negative po yan eh. Meron po kasing grupo ng, sabihin na natin, na kumakapit doon sa eternal security na kahit anong gawin nila, di na sila maaalis sa Panginoon kasi yung eternal security. Pero negative po yun eh. Ang totoo, ang ating security mga kapatid sa kamay ng Diyos. Pero dapat nagre-reflect sa buhay. Kung di po nagre-reflect sa buhay, kinakapitan lang natin yung eternal security, that's lie. That's deception. Pero maraming grupo, ang kinakapitan nila eternal security, na kahit sila gumagawa ng kasalanan, walang repentance, iniisip nila, ligtas sila. So, hindi ko gagamitin yung word na yon para hindi rin natin gamitin. Pero may mas matindi, forever secured. Kasi yung secured dito yung mga saints. Nabubuhay sila consistently sa kanilang pananampalataya, may righteousness. Kaya hindi ka po pwedeng kakapit lang sa eternal security, wala naman yung righteousness sa buhay. Hindi po pwede yon. Dapat merong fruit of righteousness because by their fruit, you shall know them. Yung fruit. Talagang evidence yun. Yan po yung dapat na makita natin dito. And so mga kapatid, forever secured, preserve His saints forever. Dito mga kapatid, first, from the power of sin. Binanggit po yan sa 1b, doers of iniquity. Alam niyo po, yung gaya na sinabi ko sa inyo rito, dalawang tao. Saints and sinners. Dito mga doers of iniquity. Isipin nyo, kung wala ka doon sa linya ng mga saints, doon ka lang sa kabila. Tsak, dalawa lang naman yun. Kung hindi ka doon sa mga banal, doon ka sa siguradong mga makasalanan, dalawa lang talaga eh. Pero ito, makikita natin mga kapatid, kahit po doon, iingatan sila ng Diyos upang hindi sila mabuhay sa kasalanan. Hindi ba napakatinding blessing noon? Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mabuhay sa kasalanan. Oo, nagkakasala tayo sa isip, sa puso, at minsan sa gawa, pero ipipreserve tayo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging perpekto sa mundong ito. Yan ay imposible. Pero patuloy tayong isa-sanctify ng Diyos through the presence, the power, at even mga kapatid doon sa fruit ng sin, doon sa bunga nito. And then mga kapatid, He will preserve us from Satan's attack, from Satan's devour. Na po, being devoured by Satan. Doon tayo ipipreserve ng Diyos. You see Job, kung paano siya na-preserve ng Diyos mula doon sa atake ng diablo. Oo, halos yung katawan niya halos madurog, pero paano siya na-preserve ng Diyos? Binigyan siya ng pananampalataya. That's enough. Upang makasurvive sa buhay na ito. Mawawala ang lahat, pero hindi ang Diyos, hindi yung pananampalataya. You see that? And then from the wicked plots, yan yung pangatlo. Ang dami po niyan, verse 12. Kung ano man ang plano ng masamang mundong ito against us, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano po? The wicked plots against the just and gnashes on with his teeth. Pero hindi tayo pababayaan ng Diyos. So what kung tayo mamatay? Uwi lang naman tayo sa Panginoon. Yan yung pangatlo. And even from total and final falling away. Sinabi doon sa verse 24, ganito ang pagkasabi, though he fall, he shall not be cast down, for Jehovah upholds his hand. Though he fall. Sa Proverbs, may makikita kayo, though the righteous fall at 7 times, but he will rise up again. Kaya sa Biblia, even the righteous, mga kapatid, fall. But they will rise up again only because God upholds them. Magpapatuloy tayo. Nandun kasi yung battle. Nandun kasi yung matinding laban.
Pero mas makapangyarihan ng Diyos na umaalalay sa atin. Ayaw natin, pero yung puwersa ng sin, makikita natin kung wala ang pag-alalay ng Diyos. Hindi ho tayo makakaangat muli para makapagpatuloy kung wala siya. Wala yung preserving power ng Diyos. So even if believers stumble, God will pick them up and get them going again. He can keep us from stumbling. Yan po yung maging doon sa New Testament, sinasabi po yan sa Jude 24. And He can restore us if we do stumble. Why? Because the Father delights in His children and He wants them to learn to walk according to His will consistently. Oo, nagiging inconsistent tayo because of our own sin and limitations. But then, by His grace, mga kapatid, tuturuan tayo ng Diyos na maging consistent. Hindi ba? Napakatindi nun. Yung faithfulness niya naroon na. And then yung security ng Diyos, forever yon. Napakatindi nun. And then protection and provision, verses 19, 25. They shall not be ashamed in the evil time, and the days of famine, they shall be satisfied. Sa mundong ito, mauubos ang lahat ng mga resources. Pero hindi kahit kailanman ang Diyos magkukulang para sa kanyang mga banal. Magkukulang po ang resources. Parami ng parami ang tao. Napupulyut ang dagat. Nauubos ang mga pananim. Nagiging tirahan na lang. Ano ang susunod nating pagkain? Saan kukunin? Yung yamang dagat, nauubos. Yamang lupa, nauubos. Yung mga hayop, namamatay. Ano susunod na pagkain ng tao? Tablets and pills. Dahil ang tao matalino. Pero yun ang katotohanan ng buhay. Mauubos ang resources sa mundong to, pero hindi kahit kailanman ang kakayanan ng Diyos para i-sustain, i-uphold, i-provide ang needs, protection naroon din. And they are preserved in Christ. Sinabi na ito, mga kapatid, because your life hidden in Christ. Protected sila ng Panginoon. Sa mundong ito, mga kapatid, maging dito makikita natin, protected sila ng Diyos forever. Mas lalo makikita natin pagdating sa New Testament, ang Diyos na siyang tumawag sa atin nasa pangunguna at pangangalaga ng anak at ng ama at kahit ng Holy Spirit. So the Lord shall help them and deliver them, and He shall deliver them from the wicked and save them. Na po, ang dahilan, tignan nyo, anong dahilan again? Yung keyword, dun sa conclusion nilagay ng author, verse 40, tignan nyo. Hindi ito isang bagay na hindi sinasadya, pero perfect yung pagkakasulat. And the Lord shall help them and deliver them. Verse 40 yan. He shall deliver them from the wicked and save them. Why? Because they trust. That's faith. That's faith. Because they trust in the Lord. Hindi ba isa sa pinakamainam na blessing sa mundong ito, although yan punong-puno ng problema, punong-puno ng laban, pero ngayon nakita nyo na isa sa pinakamahalagang blessing meron tayo, pananampalataya. Hindi yun mula sa iyo. Hindi yun mula sa akin o kanino man. Hindi yung galing sa experience ko, hindi. Galing yun sa Diyos. Nung tayo binuksan ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang isip, binigyan tayo ng pananampalataya upang tayo ay makapagpatuloy sa laban sa buhay na ito. Mga kapatid, punong-puno ng laban sa buhay na ito. Hindi tayo magtatagumpay kapag ang pananampalataya natin ay hindi na-stabilize sa salita ng Diyos. Hindi na-establish from the Word of God. Pag hindi ito nakukultivate ng salita ng Diyos. Pag hindi tayo tinatabasan ng salita ng Diyos. Kaya mainam natin ma-realize ito. Patuloy tayong tabasan ng salita ng Diyos. Makita natin yung sarili natin. Dahil kung di natin yun makikita,
Iisipin natin may pananampalataya tayo pero hindi tayo nabubuhay sa kabanalan. Napakasakit nun. Kaya mas mainam na dito palang tabasan tayo ng Panginoon dahil ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi po pwede ang anumang impurities, anumang tainted by sin, hindi makakapasok doon. Pero dito pa lamang sa mundong ito, mga kapatid, sinasanctify tayo ng kanyang mga salita. Sapagkat yung tunay na gawa ng pananampalataya sa ating buhay, hindi lamang endurance, hindi lamang patience, hindi lamang wisdom, kundi kabanalan. At yung kabanalan na yun ay hindi natin gawa sa sarili natin. Yun ay gawa ng Diyos sa ating buhay na saan tayo binigyan ng pananampalataya, mabubuhay tayo sa pananampalataya at yung result nun sa buhay natin, righteousness. Dahil sila ay mga saints. Lalo tayo magpupuri sa Diyos. Lalo tayo magluluwalhati sa Diyos. Lalo tayong sasamba sa Diyos. Dahil makikita natin, lahat ng mga bagay na yon, ang Diyos ang siyang may akda. We will give all the glory, all honors, all powers unto Him. And to Him alone. Dahil kung tayo, hindi tayo makakatagal sa laban. Mas pipiliin natin yung sarili nating kagustuhan, pipiliin natin yung mga sarili nating pananaw, yung sarili nating prinsipyo, mas pipiliin natin yon. Mas pipiliin natin yung mga bagay na akala natin favorable sa atin. Pero yung dulo nun, kapahamakan. Kasi tayo mismo, dahil tayo makasalanan, we're deceived by our own sin. But because of faith, mga kapatid, through His Word, magbibigay ito ng liwanag sa ating paningin sa Kanyang mga salita. Upang makita natin yung sarili natin, ang pinakakailangan natin sa mundong ito ay hindi ang pagkain, hindi ang sinumang tao, hindi naman anumang bagay sa mundong ito. Ang Diyos lang. At ang Kanyang salita. Tatawid tayo mula sa buhay na ito, lahat tayo. Kanya-kanyang pagtawid to. Di tayo pwedeng magkapit-kapit ng kamay para makatawid lahat. Kanya-kanya to. Anong kanya-kanya? Dapat bawat isa sa inyo merong tunay na pananampalataya. Bawat isa sa atin. Regalo lamang yun ng Diyos. Kung wala kayong tunay na pananampalataya, di kayo mag-grow. Di kayo makakasunod sa Panginoon. Hindi nyo makikita ang Kanyang kaluguran. Hindi kayo makasusumpong ng pabor ng Diyos. Dito pa lamang sa mundong to. Hindi nyo makikita ang pagkamakasalanan nyo. Hindi nyo makikita kung sino yung dapat sundin at ano yung dapat na maging focus sa buhay. Hindi nyo yung makikita. Pero kung meron kang pananampalataya, makikita mo ang tanging mahalaga sa buhay ay ang Diyos. Ang Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Kaya tayo narito. Ito yung tanging pag-asa natin. God also blesses His people by enabling them to live obediently. Verse 27 to 29. To live obediently to Him and to His will. What a great comfort for all of us, my dear brothers. Along with the blessings of His provision and protections. Also, yung blessing niya, mga kapatid, na yung puso natin, He enabled us to obey His will. Hindi ba napakaganda nun? Obey His will. Yes, we falter. Sino ang hindi? But then, mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos sa Kanya pumokus. Wag tayong madidismaya sa buhay pag tayo ay nagpa-falter. Pag tayo ay na-slide sa anumang pagkakamali. Wag kayo madismaya dyan. Part yan ng buhay Kristiyano. Just go on. Just go on dun sa grace ng Panginoon. Lahat tayo nasa grace lang ng Diyos. Makapagpapatuloy lang tayo sa Kanyang habag at awa. Walang sino man makapagpapatuloy ng hindi sa habag at awa ng Diyos. Yun dapat nating makita. Just go on. Nawa, ang tunay na pag-asa nating lahat, mga kapatid, ay yung inheritance from the Lord, verse 29. It should be our ultimate hope, the inheritance of the righteous. The righteous shall inherit the land and dwell in it forever.
Yan po yung dapat na makita natin. And so, kabilang ka ba sa mga saints na ito? Kabilang ka ba doon? Kung hindi mo nakikita yung sarili mo doon, huwag kang madismaya. Kaya ka nakakapakinig ng salita ng Diyos upang imulat sa iyo ang tunay na kondisyon mo sa harapan ng Diyos. So, hindi ka dapat ma-discourage at masaktan at sasabihin mo na, hindi naman pala ako . Hintay ka. Iminumulat sa atin ang katotohanan kung anong kalagayan natin ngayon. Hindi ba mas lalo tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos na walang maliligtas sa sarili niyang mga kakayanan, kundi ang lahat ng kaligtasan ay mula lamang sa biyaya ng Diyos? Di ba mas lalo tayong lalapit sa Panginoon ngayon? Yun yung dapat na makita natin, na ang tanging pag-asa nating lahat ay ang Panginoon. Walang sino man. Dahil kung hindi ho tayo lilinya sa kalooban ng Diyos, sa pagkakataong ito, dito tayo malamang. Ito yung matindi rito. Yung second pointers natin. Anong sinasabi dyan? Na po, the destiny of the wicked sa verse 28, again sa huling mga word dito na makikita natin. Ngunit ang mga anak ng masasama ay ititiwalag. Ititiwalag. Dito natin makikita, una, yung seed of the wicked. The seed of the wicked dito, kasi po hindi lang sila kokonti, marami sila. At ito ang masakit noon, pati yung mga magulang, pati yung mga anak. Kasi po, ang dealing ng Diyos from Old Testament is through family. Kaya alagaan natin ang ating mga family. Ang family natin, mga kapatid, yung unang-unang regalo ng Diyos na institusyon. Pagtibayin natin ang relasyon natin sa family natin. Yun ang pinakamahalaga. Tinawag tayo ng Diyos para yung family natin kalingain natin. Sila ay pagministerihan natin. Yun ang mahalaga. Mga kapatid, kung sino man hindi nagpapahalaga sa family, ay kasalanang mahalaga yun. At kasalanang matindi yun sa harapan ng Diyos. Kaya yung family natin, alagaan natin yan. No po? Bago tayo maging tapat sa harapan sa sino man, una sa family, maging tapat tayo doon. And so mga kapatid, sabi dito, the seed of the wicked, even the parents and even the children, sila ay haharap sa matinding judgment ng Panginoon. Yan yung dapat na makita natin dito. So the sins of the ungodly fathers influence their children to disobey God. And the Lord has to punish them all. Yan po yung matindi doon. And then cut off, yan po ay judgment ng Diyos. Cut off from among the congregation from Old Testament, mula doon sa pagsamba nila sabay-sabay, cut off. Dahil ayaw nila sumunod sa Panginoon, ito po ay muli, una, pwede silang dumula sa community, sila ialis, tanggalin sila doon, kasi hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Or cut off, pwede na silang patayin ng Diyos. Ganun katindi yun. Pero hindi rin nagtatapos doon kasi yung congregation ng Diyos, ito po'y pangwalang hanggan. So, kung yung pangwalang hanggan yung congregation ng Diyos, sa presensya ng Diyos, even the sinners and the wicked cannot be stand in the presence of the righteous before God. Kaya wag nyo lang titignan, mga kapatid, kung forever na po yung mga saints, how about the wicked? Sila ay ma-annihilate? No, hindi. Hindi sila ma-annihilate. Yung contrast po ng forever para doon sa mga saints, forever din at eternal para sa mga wicked. Cut off sila forever. Cut off. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na sila hindi mag-e-exist. Hindi yon. Pero cut off sila mula doon sa source ng life, sa source ng joy, sa source ng happiness, sa source ng hope. Cut off sila doon. Asan sila ngayon? Hindi maituturing na buhay yon. Sino mang tao ang hiwalay sa Diyos, hindi maituturing na buhay. Kaya hindi tinawag na eternal life yung mga pinaparusahan sa kabila. Eternal death, pero buhay. Why eternal death? There's no joy. There's no comfort. Only punishment. Ganun katindi yun. Dito pa lamang, mga kapatid, opening ng Book of Psalms sa chapter 1, makikita nyo na dyan. The wicked are not so, but the like chaff, which the wind drives away.
Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Meron judgment talaga. That's how the Lord preserve His people. He will vindicate His people in due time. He will surely punish all the wicked, all the disobedience, all liars. He will surely punish them all. Because the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Mag-isip kayo ng malalim ngayon, mga kapatid, lahat kayo narito. Yung pinag-uusapan natin is between life and death, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa kabila. Although it's not a matter of choice, but it's a matter of grace. Pero it's enough time para tayo mag-evaluate, saan akong panig ngayon? Ako ba ay nakatayo na po in the line of the righteous or doon sa kabila, the wicked? Meron ba akong tunay na pananampalataya? Kung meron kang tunay na pananampalataya, binanggit na isa-isa doon. Pinakamahalaga doon, una ito, malalim ang pagpapahalaga at iyong paggalang sa salita ng Diyos. Mag-reflect tayo ngayon. Meron ba akong ganong klaseng attitude? Malalim ang pagpapahalaga, paggalang sa salita ng Diyos. Huwag lang angkinin ang pananampalataya. Huwag lang. Bilyong-bilyong tao ang umaangkin ng pananampalataya. Bilyon-bilyon din ang hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Pero ito yung marka ng tunay na pananampalataya. Mahal mo ba ang salita ng Diyos? Natututo ka ba sa salita ng Diyos? Tumatanim ba sa puso mo ang salita ng Diyos? Binabago ka ba ng salita ng Diyos? Binabago ka ba nito? Nakikita mo ba ang sarili mo sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Yun ba yung hinahanap mo sa buhay na ito palagi? Ano ang pinagkakaabalahan mo sa bawat oras ng buhay mo? Kabataan, meron ba kayong reading ng salita ng Diyos? Nagpo-post ba kayo for a while para makipag-usap sa Diyos? Meron ba kayong ganon? Pag-isipan yung maigi yun. Kayo, mga nagtatrabaho, nagpo-post ba kayo for a while para saliksikin ang puso sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita? Paano kayo nagpaplano? Mga images, mga kapatid, dito na merong judgment ang Panginoon, silang mga nagre-reject sa kanyang mga salita. Sila ay gaya nasa trial court kung saan sila ay huhusgahan. Gaya nila ay mga puno na matutuyo. Gaya nila ay sisirain sila. Na po, kung saan siguradong sila ay parurusahan. 37:40 makikita yan. 32:34 makikita yan. 35:36 makikita natin yan. Kung tayo hiwalay sa Panginoon, hiwalay sa pananampalataya, hiwalay din sa kanyang salita, paano mo ilalarawan ang buhay mo ngayon? Pwedeng ganito, masaya ka, mataas ang posisyon sa trabaho, mataas ang grado sa school, ikaw ay malakas at malusog ang pangangatawan, pero hiwalay ka sa Panginoon. Naiisip mo ba kung saan ka patungo matapos ang buhay na ito? Kung wala pong patutunguhan sa kabilang buhay, magpatuloy tayo sa buhay na ito. Gawin mo ang gusto mo. Pero hindi. Merong tiyak na patutunguhan. Yan yung nakita natin. So dito, mga kapatid, hindi simple ang mabuhay sa mundong to. Kailangan nating mabuhay ng merong tunay na pananampalataya. So we are to do good and live uprightly, na yun po ay produce ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. At ang author at finisher ng faith na yan, walang iba kundi si Jesus Christ. Nire-require ito ng Panginoon sa sino mang tumatawag sa Kanya na po ng Lord, Lord. Dapat makita sa ating buhay, do good
Do justly, mga kapatid. Do righteousness. Maging matuwid. Kaya kahit gawan tayo ng masama ng sino mang tao, gawan natin ang kabutihan. Huwag nating gantihan. Yun yung tama doon. Yung pagiging compassionate, merciful, meek, dapat nakikita sa atin dahil yun yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Nagre-reflect sa atin ang kadakilaan ng Diyos dahil doon maluluwalhati natin ang Diyos. Huwag mo lang luwalhatiin ng Diyos pag ikaw ay nananalangin, pag ikaw ay kumakanta. Ang totoong pagluluwalhati sa Diyos yung ating buhay na binabago ng Diyos sa bawat araw. Yun ang totoo. At ang lahat ng bagay na yan, ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Sa bandang huli, mga kapatid, ang ating greatest comfort sa buhay na ito, tandaan nyo palagi, hindi yung ating gawa. Hindi yung ating mga pag-uugali. Ang ugat nun lahat, yung tunay na relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito siya kung paano ang Diyos ay tumutupad. Isang English nobleman walking in the country one day. Natagpuan niya ang isang babae na siya'y umiiyak. Nandun yung distress niya. Aligaga siya sapagkat ang kanyang inutos sa kanya ng kanyang magulang na pitchel na babasagin ay nasira, nabasag. Di niya alam ngayon kung anong gagawin sapagkat itong babaeng ito ay madusing, bata, at siguradong siya ay parurusahan. Itong taong to na nakita niya yung babaeng ito na po her family were poor and the vessel could not be replaced. So the good man, anong ginawa niya? Kumuha siya ng pera. Binigay niya dun sa babae, pero hawak-hawak niya. At ang sabi niya, bukas ng umaga, ganito ring oras, babalikan kita para ibigay sa iyo yung nabasag, kapalit ng nabasag ng pitchel na yan. Biglang lumiwanag yung mukha ng bata na yon, nagkaroon siya ng pag-asa. Hindi niya kilala yung tao na yon, umalis siya, tumakbo, masaya na siya. Kinabukasan, yung lalaki na yon, nagkaroon siya bigla ng appointment na isang queen, merong mahalagang kaarawan at siya ay inimbitahan. Pero ang matindi doon, dinicline niya yung invitation na yon sapagkat may binitawan siyang salita doon sa bata. Pwede naman niyang i-ignore yon. Hindi naman siya kilala ng bata. Bata lang yon. Pahalagahan niya yung invitation na yon. Pero yun yung dinicline niya. Meron siyang mas importante na dapat unahin. Binalikan niya yung bata na yan eksakto. Tao lang yun. Pero yung Diyos na nangako sa atin, iingatan tayo hanggang sa muli niyang pagparito, hanggang sa kamatayan, hanggang sa walang hanggan. Kung yung tao sumasablay sa kanyang pangako. Pero, nakikita rin natin, nandun din yung katapatan. Hindi ganap yung tao sa kanyang katapatan. Pero nandun, nagiging tapat pa din siya sa tulong ng Diyos. Isipin nyo yung nangako sa atin na tayo'y iingatan hanggang sa walang hanggan. Diyos na banal, makapangyarihan, Diyos na matuwid, perfect na Diyos, walang kapintasang Diyos. Yung Diyos na sinabi dito, just, faithful na Diyos. Kahit yung buhay niya, binigay niya. Ano pang hindi niya maibibigay? Hindi ba greatest comfort natin sa buhay na ito ay ang Diyos mismo? Mga kapatid, marami tayong laban sa buhay. Take heart. Ang Diyos na pumanig sa atin, hindi tayo ang pumanig sa Diyos, pumanig sa atin. Makasalanan tayo pero inabot niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Ano mang laban sa buhay? Hold on. Sa faith lang tayo sa Panginoon. Nandyan ang kanyang mga salita upang tanglawan tayo sa buhay na ito at hindi tayo mawala pa sa daan ng kaliwanagan. And to Him all the glory. Manalangin na po tayo. Lubos kami nagpapasalamat sa inyo, Ama.
sa aming mga kapintasan, sa aming mga limitasyon at pagkamakasalanan, wala kaming comfort. Tulungan nyo kaming huwag tumingin sa sarili namin, Ama. Huwag tumingin sa sitwasyon ng buhay. Huwag tumingin sa mga kapalpakan na nakikita namin sa aming paligid. Tulungan nyo kaming tumingin lamang sa inyo, Ama, ng may pananampalataya, nakapundasyon sa inyong mga salita. Tulungan nyo kami, Ama, mabuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ang inyong mga salita ay pakamahalin namin nang higit pa sa mga bagay na pansamantala na aming kinasisiyahan sa mundong ito. Tulungan nyo kami, Ama, sa aming mga laban sa buhay. Salamat sa pagsama nyo sa amin, Panginoon. Salamat sa kabutihan at pag-ibig nyo sa amin. Di namin kayang bayaran o abutin ng aming kaisipan ng inyong kadakilaan. Tulungan niyong lahat kami magpupuri sa inyo at magluluwalhati ng buong puso, ng buong lakas at ng buong buhay at pagkatao namin. Tulungan niyo kong ilagak namin sa inyo ang lahat ng mga bagay, kahit lalo pa ang aming sarili, sa pamamagitan ng pananampalataya. O Ama, ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan ay tanging para sa inyo lamang, sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen.